Talaga rin namang hindi biro ang presyo ng biscuit spread. Kaya naman ito gagawa tayo ng homemade para naman makatipid-tipid din tayo, di ba? So ayan, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin gumawa ng napakasarap na biscuit spread na napakamahal naman talaga, di ba? So ito lang guys yung inyong kailangan. Lalagay na lang natin sa comment section ang full recipe. Una, magpakulo kayo ng 1 cup na evaporated milk or fresh milk. Ako, fresh milk yung ginamit ko kasi yun lang yung available sa akin ngayon. Ayan, so pakuluin nyo lang siya hanggang maging ganyan na. At habang pinapacool down natin yung pinakuluan nating milk, ay maggayak kayo ng biscuit. Ayan, so 16 pieces siya or 125 grams. Pira-pirasuhin nyo muna siya para hindi mahirapan yung food processor nyo or blender. So ayun, after natin mapagpira-piraso siya ng maliliit, ay ilagay na natin sa ating blender or food processor. Parang mas okay yung food processor guys, kasi dito nahirapan ako kasi ang lalim. Kaya naman, bahala na kayo kung ano yung inyong gagamitin, basta lang kailangan ay mapino natin siya guys, yung pinaka-biscuit natin. At pag napino na nga, ilagay nyo na guys yung gatas, magtira lang kayo ng konti para na makapag-adjust kayo kung anong consistency nga ba ang gusto nyo. And then ilagay nyo na yung sugar, yung cinnamon powder, at yung butter. Saka nyo na guys ulit i-blender. So diba, ganyan lang kadali guys gumawa ng homemade na biscuit spread na hindi nyo kailangan na ganun kamahal yung inyong gagastusin. So sa paglagay guys ng milk ay pakonti-konti lang magtira kayo para sa pagkuha ng consistency na gusto nyo. So, pagka gusto nyo mas malabnaw pa, add lang kayo ng milk. Ayan. So, marami namang tutorial na to sa YouTube. So, tiningnan lang din natin yan. And then, adjust lang tayo. Ayan. So, makita nyo parang may mga chunk pa siya, guys. Nilagay natin dito. Ang ginawa ko dyan, hindi ko lang siya na-videohan, ay sinala ko siya, guys, ulit para makuha ko yung pagka-smooth na gusto kong texture. Kasi dito guys, yung pinakailalim pala ay hindi siya nalagyan ng milk. So kita nyo parang dry pa. Pero okay lang yun. Pag naman sinala ay magbe-blend naman yun or mahahalo na siya. And then nung nasala na natin, ganyan siya guys, ka-smooth. And then tingnan natin kung ilan nga ba'y makukuhang timbang. So, nasa 200 grams siya guys. And then, sabi kasi dun sa napanood natin, makakakuha ng 1 cup na mixture. Pero dito ay ganyan lang yung ating nakuha. Siguro, depende pa din sa pagdagdag natin ng gata. Sabi ko nga, although may mga recipe doon na kailangan fresh milk yung ginagamit. Pero, marami din akong napanood na pinapakuluan nila yung gatas. So, sabi ko, mas okay na pakuluan yung gatas para din mas matagal din yung maging lifespan niya, diba? So, ayan na. Ganyan na guys siya. Ka-smooth ang ating biscuit spread. So, nung nagawa natin siya, ganyan yung kanyang consistency. Pourable siya. So, maganda siyang ipang drip. So, kung sabi ko nga, kung gusto nyo mas malabnaw, ay add lang kayo ng gatas. So, ang gatas dyan, advisable ka lang ay 80 to 100 grams lang. And then, after natin ma-chiller overnight, ay ganito na yung pinaka-texture or consistency ng ating biscuit spread, diba? Napakasulit. At alam nyo ba guys, halos hindi naman nag-iba ang lasa ng ating homemade biscuit spread doon sa nabibili natin na nakagarapon. So, sana nakatulong ang munting tutorial natin na ito. At sa susunod nating vlog, ang gagawin naman natin ay mocha biscuit cake. So, abangan nyo guys. Bye!